Sa Philadelphia, isinama ng bomberong si Cooper ang kanyang anak na si Riley sa isang concert bilang gantimpala sa kanyang mataas na grado. Sa labas ng venue, sumama sila sa grupo ng mga dalagitang naghihintay upang makita ang singer na si Lady Raven bumaba mula sa kanyang bus. Pagkatapos, pumila sila sa entrance, at napansin ni Cooper ang presensya ng ilang pulis sa paligid. Pagpasok nila, lalong napansin ni Cooper na may mga pulis sa halos lahat ng sulok ng lugar. Sinikap niyang maging mabuting ama, kinuhanan ng video si Riley habang sumasayaw kasama ng iba at binilhan siya ng merienda. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang madalas na iniiwasan si Riley ng kanyang mga kaklase. Habang naglalakad-lakad, napansin niyang may karagdagang security cameras at mas maraming pulis sa paligid. Nang makarating sila sa kanilang upuan, narinig nila ang pagbubukas ng unang banda, habang si Cooper ay patuloy na minamatyagan ang mga pulis sa paligid. Nang magsimula ang concert, kinailangang takpan ni Cooper ang kanyang tenga dahil sa napakalakas na hiyawan ng mga tagahanga. Makalipas ang ilang kanta, sinabi niya kay Riley na pupunta siya sa restroom. Ngunit sa halip na gumamit ng palikuran, ginamit niya ang kanyang cellphone upang suriin ang isang security camera. Doon makikita ang kanyang pinakabagong biktima na si Spencer, na nakakulong sa isang lihim na bahay ni Cooper. Matapos maghugas ng kamay, biglang nagkaroon siya ng guni-guni, tila nakikita niya ang kanyang ina na nakatayo roon. Samantala, parami ang mga pulis na pumapalibot sa venue. Paglabas niya ng banyo, hinarang siya ng ina ni Jody, na nagsabing minsan ay kakaiba lang ang mga ugali ng mga kabataan, at nangakong isasama ni Jody si Riley sa kanilang mga aktibidad. Bumalik si Cooper sa kanyang upuan at tamang-tama naman sa bahagi kung saan ikinuwento ni Lady Raven ang tungkol sa kanyang nawawalang ama, at habang tumutugtog siya ng piano. Sa sandaling iyon, napansin ni Cooper ang mga pulis na dinadala ang isang lalaking mula sa crowd. May mga pulis rin sa kanyang likuran. Sa intermission, pumunta sila ni Riley upang bumili ng shirt, ngunit walang available na size para sa kanya. Sinabi ng tindero na si Jemmy na may paparating pang stock. Sinamantala ito ni Cooper upang tanungin siya tungkol sa mga pulis. Inamin ni Jemmy na may lihim na operasyon. Nalaman ng mga pulis na ang serial killer na kilala bilang The Butcher ay nasa concert, kaya nandyan sila upang hanapin siya. Lahat ng lumalabas ay sinusuri, at tanging backstage ang natitirang exit. Napatawa si Cooper sa kaba dahil siya mismo ang Butcher. Pagkatapos, dinala niya si Riley sa iba't ibang bahagi ng venue, kunwari naghahanap ng pagkain. Ngunit ang totoo ay sinusuri niya ang mga exit, at nakumpirma niyang lahat ng ito ay may mga bantay na pulis. Sa isang bahagi ng hagdan, agad na nagtakbuhan ang mga pulis upang tingnan ang nangyari, at sinubukan ni Cooper na lumabas. Ngunit sa kanyang pagkabigla, mas marami pang pulis ang nasa labas. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa concert kasama si Riley. Maya-maya, inanunsyo ni Lady Raven na may espesyal siyang bisita. Biglang bumukas ang sahig, at isang platform ang umangat dala ang isa pang singer. Napako ang tingin ni Cooper sa bukas na hatch at bumulong kay Riley na magiging masaya sigurong sumama roon upang malaman kung saan ito papunta. Upang hindi makatawag ng hinala, nanatili na lang si Cooper, at napanood niyang may inis ang hatch na muling nagsara. Bumalik siya sa tindahan ng shirt at nakita si Jemmy na patungo sa supply room. Sumama siya rito at napansin niyang gumagamit si Jemmy ng keycard upang makapasok. Nagkunwari siyang tumutulong sa pagbuhat ng kahon habang palihim na ninakaw ang keycard. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Jemmy na matagal na siyang sumusubaybay sa kaso ng Butcher. Lahat ng empleyado ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay para sa gabing iyon, at may password sila upang makilala ang isa't isa, ang salitang Hamilton. Matapos makuha ang shirt, gumamit si Cooper ng keycard ni Jemmy upang makapasok sa break room ng mga empleyado. Doon, nakita niya ang mga pulis na tinatalakay ang kanilang impormasyon. Napagkasunduan nilang kung mahuli nila ang Butcher, kailangang ilayo ito sa mga sibilyan. Upang hindi mapansin, isinabit ni Cooper ang keycard sa kanyang jacket. Kunwari isa siyang empleyado, at dumaan sa grupo ng mga pulis patungo sa snack table. Sa kanyang paglabas, palihim siyang kumuha ng police radio mula sa isang bag sa pasilyo. Muli siyang hinarang ng ina ni Jody, na nagalit nang hindi siya pinansin. Napansin ng dalawang pulis ang kanilang pagtatalo, ngunit biglang may sumigaw sa di kalayuan. Agad na tumakbo ang mga pulis patungo sa entrance, kung saan may isa na namang lalaking inaaresto. Doon, nakita rin ni Cooper si Josephine kasama ng mga pulis. Sa kanyang upuan, palihim na isinuot ni Cooper ang isang earbud at nakinig sa usapan sa police radio. Napag-alaman niyang maling tao ang kanilang inaresto, isa lamang itong magnanakaw na kinabahan at tumakbo. Habang may mga pulis na naglalakad sa pagitan ng mga upuan upang arestuhin ang isa pang lalaki, nakinig si Cooper sa kanilang deskripsyon ng mga suspect. Isa sa kanila ay isang puting lalaki sa kanyang 30s na may tatoo ng hayop sa kanang braso, eksaktong paglalarawan niya. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng bracelet sa isang bag at agad itong sinuot upang matakpan ang kanyang tatoo. Pagkatapos, sinuri niya ang mapa ng venue sa kanyang cellphone at sinabi kay Riley na naiwan niya ang kanyang credit card sa tindahan ng shirt. Sa kanyang pag-alis, narinig niya sa radio na naglalagay na ng mga tent at barikada ang NIE sa paligid ng gusali. Naisip niyang hilahin ang fire alarm upang lumikha ng kabuluhan, ngunit napansin niyang may security camera na nakatutok sa kanya. Narinig din niyang pinaghihinalaan na ni Josephine ang ganitong diskarte. Sa halip, nagtungo siya sa burger stand at sinira ang deep fryer. Matapos siyang umalis, biglang sumabog ang mga bote at nagsigawan ang mga tao sa takot, na agad namang nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Habang nagkakagulo ang lahat, kinuha ni Cooper ang isang apron at sinuot ito bago umakyat sa rooftop. Kinailangan niyang magpahangin matapos ang insidente sa kusina. Ngunit may mga pulis din doon. Sinuri ng mga pulis ang kanyang kwento sa radio, ngunit humingi sila ng code, sinabi Hamilton. Hindi pa rin kumbinsido ang mga pulis, kaya hiningan nila si Cooper ng kanyang
Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng wallet sa bulsa ng apron at may laman itong venue card na nagligtas sa kanya. Tinanong niya ang tungkol kay Josephine. Ipinaliwanag ng mga pulis na isa siyang profiler na nakahuli na ng maraming serial killer noon. Pagbalik ni Cooper sa ibaba, nakita niya ang empleyadong may matinding paso at ang guni-guni ng kanyang ina na nakatayo sa tabi nito. Maya-maya, nahanap niya si Riley na halatang nag-aalala sa kanyang kilos. Sinabi niya kay Riley na naipit siya sa usapan ng ina ni Jody, ngunit sinagot siya ni Riley na huwag nang alalahanin ang kanyang mga kaklase dahil nakipagkaibigan na siya sa mga babaeng katabi niya sa upuan. Nang bumalik sila sa kanilang pwesto, ito na ang bahagi ng concert kung saan pumipili si Raven ng isang babaeng manonood upang umakyat sa entablado at makita ang backstage. Nakita ito ni Cooper bilang isang oportunidad, kaya lumapit siya sa isa sa mga tagapangasiwa ng crowd at nagsabing kamakailan lang gumaling si Riley mula sa leukemia at si Lady Raven ang naging inspirasyon niya. Pareho silang nakatanggap ng backstage pass at kinausap ng tagapangasiwa ang isang pulis upang palusutin sila. Bagamat kinakabahan, sumama pa rin si Riley nang tawagin siya ni Raven. Sinubukan ni Cooper na namnamin ang kasiyahan ng kanyang anak habang hindi pinapansin ang mga pulis sa paligid. Sa gitna ng crowd, galit na galit si Jody at ang kanyang ina nang makita nilang nasa entablado si Riley. Matapos ang kanta, napansin ni Cooper na may isang babaeng bumagsak. Dali-dali niya itong binuhat at hiniling sa mga empleyado na bigyan ito ng lugar upang makapagpahinga. Dinala siya sa backstage, eksaktong bago siya makita ni Josephine. Tinulungan ni Cooper ang dalaga na kumalma at binigyan pa ito ng juice. Lubos na nagpasalamat ang manager sa kanyang ginawa at pinayagan silang panoorin ang huling bahagi ng concert mula sa tabi ng entablado. Sinamantala ni Cooper ang pagkakataon upang tanungin kung maaari silang lumabas sa backstage door upang maiwasan ang crowd at pumayag naman ang manager. Pagkatapos ng concert, narinig ni Cooper sa police radio na susuriin ang bawat lalaking lalabas sa venue. Gayunpaman, nang tangkain niyang umalis kasama si Riley, natuklasan niyang may mga pulis ding nagbabantay sa backstage door. Sa desperasyon, nilapitan ni Cooper si Raven at sinabing gusto niyang makausap ito ng pribado tungkol sa kondisyon ni Riley. Pumasok sila sa dressing room ni Raven at inamin ni Cooper na siya ang butcher. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Raven ang video ni Spencer sa loob ng isang selda. Nangako si Cooper na palalayain si Spencer kung makikipagtulungan si Raven. Pagkatapos, sinabi ni Raven sa mga pulis na sasama sina Cooper at Riley sa kanyang limousine, kaya nakalusot sila ng hindi nasuri. Samantala, sa main entrance, napansin ni Josephine ang pagkaantala ng crowd dahil sa masusing inspeksyon. Inalala niya ang kakulangan ng resulta sa operasyon. Biglang nagtanong si Raven kay Riley kung maaari siyang bumisita sa kanilang bahay. Labis na natuwa si Riley at tinawagan ang kanyang ina upang humingi ng permiso. Wala nang nagawa si Cooper kundi ang umiti at ibigay ang kanilang home address sa driver. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng asawang si Rachel at ng kanilang isa pang anak. Habang pumapasok, binalaan ni Cooper si Raven na papatayin niya si Spencer kung susubukan nitong ipahamak siya. Sa hapagkainan, habang nagkakape at kumakain ng cake, tinanong ni Rachel si Raven tungkol sa concert. Ikinuwento ni Raven ang tungkol sa operasyon ng pulisya upang mahuli ang butcher. Ayon sa DA, nakakita sila ng resibo ng concert ticket sa isa sa mga peking bahay ng butcher, kaya nakipagtulungan sila kay Raven upang isagawa ang plano. Matagal nang inaaral ni Josephine ang butcher at napagpasyahan niyang ito ay isang puting lalaking nasa edad 30 o early 40s. Naging balisa si Cooper dahil sa kung gaano katumpak ang deskripsyon. Nagpahiwatig siyang gabi na at dapat nang umalis si Raven, ngunit nag-alok ito na tumugtog ng isang kanta sa kanilang piano. Pinaupo niya si Riley sa tabi niya at sinamantala ang pagkakataon upang nakawin ang cellphone nito. Pagkatapos ng kanta, iminungkahi ni Raven na mag-selfie sila, ngunit hindi mahanap ni Riley ang kanyang cellphone. Sinabi ni Raven na gamitin na lang ang cellphone ni Cooper at kinuha ito mula sa kanyang kamay. Matapos silang magpicture, nagpanggap si Raven na pupunta sa banyo at agad na nagkulong roon, dala ang cellphone ni Cooper. Nagsimulang kumatok si Cooper ng malakas sa pinto at nagtaka ang kanyang pamilya sa kakaibang kilos niya. Samantala, nalaman ni Raven na hindi nakalock ang phone ni Cooper at agad niyang tinawagan si Spencer. Tinanong ito tungkol sa anumang palatandaan sa lugar kung saan siya nakakulong. Agad na nag-livestream si Raven sa sarili niyang cellphone at ibinahagi sa kanyang mga tagasunod ang impormasyong ito. Ilang sandali pa, may isang taong nakakilala sa lugar at tumawag sa mga pulis. Kasabay nito, nag-text si Raven sa kanyang driver na nasa labas pa rin upang ipatawag din ang mga otoridad. Nang suriin muli ni Raven ang cellphone ni Cooper, biglang nag-lock ang screen. Sinigawan niya ang mga tao sa labas ng banyo, si Cooper ang butcher. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang isang balisang Cooper. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinilip ang video feed ni Spencer. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala na ito sa selda. Pagkatapos, dinala ni Cooper si Raven sa garahe, kung saan kinuha niya ang kanyang crime bag at itinulak si Raven papasok sa sasakyan ni Rachel. Dahil tama si Josephine tungkol sa kulay ng kanyang sasakyan. Nang buksan ni Cooper ang garahe, bumungad sa kanya ang kanyang pamilya, nakaharang sa daanan. Ikinulong niya sila sa kwarto ni Riley, ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa bintana at ang punong malapit dito. Nanlaki ang mata ni Cooper, ang dalawang buhay na pilit niyang pinaghiwalay ay tuluyan ng nagtagpo. Sinamantala ni Raven ang pagkakataon upang makatakas mula sa sasakyan, habang si Cooper naman ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang aparador upang may kunin. Samantala, sumakay si Raven sa kanyang limo, ngunit napansin niyang napalitan na ng pulis ang kanyang driver upang mabantayan siya.
Sumugod ang mga pulis sa bahay at natuklasan ang isang lihim na lagusan sa aparador, 100 palabas papunta sa bakuran ng kapitbahay. Ilang sandali pa, huminto ang limo at lumipat ang pulis mula sa harapan patungo sa likod, saka iginapos si Raven sa isang bakal. Ngunit sa gulat niya, ang pulis ay si Cooper mismo. Nakatakas ito habang suot ang isang pulis uniform. Habang nagmamaneho, inamin ni Cooper na dadalhin niya si Raven sa isa sa kanyang mga lihim na bahay upang tapusin ito, isang matinding pagnanasa na naramdaman niya mula pa nang makita ito sa entablado. Huminto ang limo sa isang red light, kaya sinamantala ni Raven ang pagkakataon at binuksan ang bintana. Sumisigaw sa mga tao na tawagan ang mga pulis. Nagsimulang magtipon ng mga tao sa paligid ng sasakyan, hinaharangan ito upang hindi makaalis. Agad siyang lumabas ng limo kasabay ng pagdating ng mga pulis, dahilan upang umatras sa takot ang mga tao. Ngunit nang buksan nila ito, wala ng tao sa loob. Muli na namang nakatakas si Cooper, suot ang isang hoodie at sumanib sa karamihan ng tao. Matapos nito, dinala si Raven sa isa sa mga crime houses, kung saan pinasalamatan niya ang kanyang fan sa tulong at tinignan ang ligtas ng si Spencer. Samantala, bumalik si Rachel sa kanilang bahay matapos ihatid ang mga bata sa bahay ng kanyang kapatid. Naniniwala si Josephine na dapat na rin siyang magtago, ngunit nagdesisyon si Rachel na manatili. Matapos magtalaga ng mga pulis sa labas, umalis si Josephine. Pinanood ni Rachel ang video mula sa security cameras tungkol sa pagkidnap kay Spencer habang naghahanda ng tsa. Bigla na lang siyang nagulat nang lumitaw si Cooper. Tahimik itong nakapasok sa loob ng bahay. Inakusahan siya ni Cooper na nag-set up sa kanya, kaya napilitan si Rachel aminin ang totoo. Ilang linggo na ang nakalipas, nagsimula siyang maghinala na may ibang babae si Cooper. Ngunit napagtanto niyang iba ang lihim nito nang mapansin niyang amoy hospital cleaning fluid ang mga damit nito. Narinig din niyang nagsinungaling si Cooper sa isang kapitbahay sa harap niya. Sa sobrang husay ng pagsisinungaling nito, kinilabutan siya. Hinubad ni Cooper ang kanyang pangitaas dahil sa amoy nito at kinuha ang isang kutsilyo handang umatake. Ngunit hindi na tinag si Rachel. Sa halip ay inaya niyang tapusin ni Cooper ang na ginawa ni Riley dahil dapat sana ay isang masayang okasyon ang araw na ito. Matapos makita si Rachel na kumain ng isang kagat, pumayag si Cooper. Habang kumakain, ipinaliwanag niya kung paano nagdadala ng katahimikan sa kanya ang mga biktimang patay. Ngunit iba ang nararamdaman niya kay Rachel. Puno siya ng galit. Biglang nakaramdam ng hilo si Cooper. Napagtanto niyang natagpuan ni Rachel ang mga sedative sa kanyang crime bag at inilagay iyon sa Habang pinipilit niyang tumayo, narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Tumambad ito sa kanya sa may pintuan, tinatawag siyang isang halimaw. Napaiyak si Cooper at sinubukang lapitan ito, ngunit agad siyang pinalibutan ng mga pulis at tineser. Habang hinihila palabas ng bahay ang isang nakaposas na si Cooper, humiling siya ng saglit upang damputin ang bisikleta ni Riley na natumba. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis kasama ang mga bata. Agad na yumakap si Riley sa kanyang ama bago ito tuluyang dinala. Sa likod ng police truck, inilabas ni Cooper ang isang spoke mula sa bisikleta. Palihim niya pala itong ninakaw. Ngayon ay ginagamit niya ito upang buksan ang kanyang posas, kasabay ng isang nakakatakot na pagtawa. Samantala, sa malayo, napanood ni Jamie ang mukha ni Cooper sa balita at natulala, hindi makapaniwala na tinulungan pala niya ang isang kriminal. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.